Itong mga kwentong ito ay binahagi sa akin ng mga kakilala, kaibigan, at mga kapamilya. Wala ako sa posisyon upang patunayan kung totoo ang mga kwentong ito. Ngunit, kung hilig mo ang mga kwentong engkanto at elemento na nagmula sa misteryosong bayan ng Biringan, paniguradong magugustuhan mo ito. Meron tayong 2 kwentong papakinggan, kaya't panoorin mo ito hanggang dulo. Kung isa ka naman sa mga skeptikal sa mga ganitong klaseng kwento, enjoyin mo na lang ang pakikinig. Malay mo, balang araw, imbitahin ka nilang pumunta sa Biringan. Isang bus daw ang bumabiyahe papuntang Katarman sa Samar. Last trip na ito at halos kakaunti na lang ang mga pasahero sa loob. Sa bilang ng konduktor, mga 19 na lang ang sakay ng bus. Normal naman daw ang ganoong bilang kapag mga ganoong oras na at napakadalang na may pumara pa sa daan at sumakay. Napakabilis ng takbo nito upang makarating agad sila sa kanilang destinasyon at makapagpahinga ang lahat. Pagpatak ng 1:00 ng madaling araw, may naaninag ang driver na isang peryahan sa tabi ng kalsada. Sinabi sa kanya ng konduktor na huminto sa tapat at baka may mga pasaherong gustong sumakay. Huminto ang bus sa kabilang kalsada upang hindi makaapekto sa dadaang mga tao. Habang nakahinto ang bus, takang-taka sila kung bakit parang walang tao sa perya. Walang malakas na tugtog, mga nag-uusap na tao. Kaya't sinabi ng driver na umalis na lang sila at mukhang wala namang sasakay. Ilang sandali pa, biglang may kumatok sa pintuan ng bus gamit ang isang barya. Nagulat ang konduktor at dali ang binuksan ng pintuan. Ayon dito, 4 na pasahero daw ang sumakay, 3 babae at 1 lalaki. Mapuputi at magaganda ang mga mukha nito na parang hindi taga roon. Isinara na ang mga pinto at nagpatuloy na sa pagmamaneho ang driver nang bigla siyang nagtaka na parang iba na yung kalsadang dinaraanan nila. Mas maluluwang ang kalsada, maging ang mga ilaw iba na. Parang gawa ito sa ginto at ang mga poste nito ay naglalakihan at sobrang liwanag. Ilang sandali pa, pumara ang mga pasaherong lalaki. Ibinaba sila sa isang bus stop na noon lang nila nakita. Napakamoderno ng itsura nito na parang hindi nila nadadaanan papuntang Katarman. Pagkababa ng mga kakaibang pasahero, biglang sumigaw ang isa sa mga pasahero sa loob ng bus. Sumigaw ito na baliktarin raw ang kanilang mga damit. Nagtaka ang lahat kung bakit. Ang lalaking ito ay nagwawala na sa pagkumbinsi sa mga kasama nito sa loob ng bus upang baliktarin ang kanilang mga damit.
tinanong ng konduktor kung anong nangyari. Ayon sa pasahero, nakapasok daw sila sa loob ng biringan. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa gulat sa narinig. Dali-dali nilang binaliktad ang kanilang mga kasuotan sa takot na baka hindi na sila makalabas sa misteryosong syudad na ito. Agarang pinatakbo ng driver ang bus hanggang sa maging normal na ang nakikita nilang kalsada. Hindi man mapatunayan kung biringan nga talaga ang napasok nila. Ngunit, iyon na daw ang naging huling biyahe ng bus na iyon sa madaling araw. Nangyari itong kwentong ito sa Bogo, Cebu. Sa isang barangay na tinatawag nilang Odlot. Isa itong maliit na sityo malapit sa Danawan sa Samar. Ayon sa mga mangingisda ng sityong ito, kapag pumapalaot raw sila sa madaling araw at kadalasang walang buwan sa langit, palagian daw nilang nakikita ang isang napakamoderno at napakaliwanag na syudad. Palagian itong napapagkamalang napakagandang pantalan ng mga cargo ships. Habang pumapalaot ito, hindi niya napansin na napalapit na siya sa Danawan. Habang nakasakay siya sa kanyang bangka, nakarinig siya ng malakas na pag-ugong na nagmumula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likod at laking gulat niya nang may makita siyang isang malaking barko na papalapit sa kanya. Dahan-dahang umandar sa bangka niya ang barkong ito at nakita niyang napakaraming nakasakay dito na parang may piging na kasalukuyang nagaganap. Saktong pagtapat ng barko sa kanyang bangka, nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga pasahero dito. Umiilaw ang mga ito sa kaputian at napakalinis at napakagara ng mga kasuotan. Inaninag niyang mabuti ngunit natanto niyang hindi mga taga roon ang mga taong ito. Sumigaw ang isa mula sa taas ng barko at sinabing umakyat daw siya rito at saluhan sila sa kanilang piging. Hindi na ito nakasagot at tila nanigas na lang ito sa kanyang kinalalagyan. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahang umandar ang barko palayo at nawala na lang ito sa kadiliman. Dali-daling umalis ang mangingisda upang bumalik sa pangpang. Nanahimik lang ito tungkol sa nangyari sapagkat wala naman daw maniniwala sa kanyang kwento. Hanggang sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Totoo man o hindi ang mga kwentong ito, hindi ko naman pwedeng husgahan ang mga nagbahagi nito sa akin. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, maaari mong i-click ang subscribe button pati na din ang notification bell para palagi kang una sa mga kwentong ibabahagi natin dito sa channel.
Maaari mo din akong i-follow sa social media. Lahat ng links ay nasa description ng video. Salamat at magkita tayong muli sa susunod na kwentuhan.